Former President Duterte posibleng makalaya pa, agad na paglabas sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang unang target ng kanyang legal team. Pinag-aaralan na nila ang magiging depensa sa pagharap nila sa ICC. Patuloy na naghahanda ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinila sa The Hague, sa Netherlands para paharapin sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong war on drugs. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, si Attorney Martin Delgra, Attorney Israel Ito Torian, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangungunda rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mede Aldea na kasama ng dating Pangulo ng ibiyahe ng otoridad papuntang Netherlands. Kabilang sa pinag-aaralan kung paano gumugulong ang kaso sa ICC, we have to prepare for his defense initially, and then we have to study the processes in the ICC. Frankly, we don't know the processes there now, but just like any judicial body, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Pagdating sa The Hague, ang pangunahing nilang misyon, mailabas ng piitan ng dating Pangulo. Pagdating namin doon, we can ask for his release, temporary release, wala namang reason to detain him while the case is on trial. Kung mag-trial, detrial, recess, pwede natin yung visa sa Pilipinas. May provision sa ICC rules bukod sa interim release ng isang nasasakdal pero depende ito sa mga kondisyon at konsiderasyon na tinitingnan ng korte. Dito, he will qualify doon sa mga conditions nila kasi it's a conditional release, yung interim release. Ano bang kondisyon nila? Hindi tatakas iyon lang naman ang iniisip nila, hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente saan siya pupunta? How can you hide, former President, can you hide? Lahat ng tao, kilala siya. Isa raw sa kanilang pangunahing kukwestiyonin ng jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. Dahil hindi nakasali nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019. Pati na umano ang inilabas na warrant of arrest na ipinutupad ng Interpol sa bansa na ni Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito, nanatili raw may jurisdiction ng ICC sa mga krimeng umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan muna mag-apply sa ICC para ma-adaptate at mag-admit sa list of counsel ang isang abogado. Lilimang Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC, kabilang dito si VP Sara Duterte, Presidential Spokesperson Harry Roque, na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Sabi naman ng ilang abogado ng biktima ng drug war na nasa Netherlands din ngayon, it also means that no one is above the law, that there will be a day of reckoning, there will be a day of justice for everyone, and even powerful men such as Rodrigo Duterte. It's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement.